Oh, may nag-comment pala dito. Ngayon ko lang napansin tingnan natin. Sabi niya, Idol, bakit ang hina ng pick up ng mic? Bakit nga ba ang hina ng pick up ng mic na to? Idol, bakit ang hina ng pick up ng mic ko kahit sagad na yung knob sa interface? Kailangan ko pa halos isubo yung mic para marinig sa DAW. Solid fan since pandemic. Salamat, Idol. Nice. Okay. Thank you so much, Idol, sa pagsubaybay dito sa ating channel, Kwentong Musika. At dahil dyan, sagutin natin kung bakit mahina ang pick up ng mic at ano ang mga solusyon dito. Okay, so this is very simple na solution na ibibigay natin. I hope na meron kayong matutunan dito. Of course, ganito kasi yan. Kapag dynamic mic ang gamit mo katulad nito, natural na mahina ang signal niya. Pero hindi gaano kalakas ang output. Kaya kahit sagad na yung gain knob ng interface, minsan kulang pa rin. Tama po ba? Sobrang ingay sa labas. Okay, ngayon eto na ang mga solution para sa mahina na mic signal. Okay, first thing first, of course, gumamit po tayo ng tamang cable. Siguraduhin po natin, kaibigan, na yung cable na ginamit natin ay tamang-tama. Ano ba yung tamang cable na dapat nating gamitin para mas malakas, maganda yung audio natin sa ating microphone kahit anong dynamic microphone pa yan. Of course, dapat XLR to XLR ang gamit natin, kaibigan. Hindi XLR to 3.5mm, hindi rin XLR to PL type na mic cable. Ang kagandahan kasi ng XLR to XLR cable is nakabalance po siya, whereas kapag XLR to 3.5 is unbalanced po siya. Kapag nagkaganon is syempre magiging mahina yung audio natin. Mas maganda kung balance yung audio, yung cable natin. Okay? Ito yung pinakauna na dapat nating gawin. Okay, so check natin yung cable natin. Ano ba ang ginagamit natin? Next is magdagdag tayo ng booster. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinasabi nating mic booster? Ang mic booster po, ito po yung ginagamit ng mga dynamic microphone para mas mabuboost yung kanyang audio. Yung gain niya is mas mapapa-improve. Itong mic booster na ito ay nagdadagdag ng 20 dB o higit pa na clear gain. So, kailangan siya para mas boosted yung dynamic microphone natin. Okay, so ito yung dynamic mic booster natin, itong Theon Q2 na ginamit natin. Don't you worry, ito ay napakamura na mic booster. Hindi ito katulad ng Fithead, Cloudlifter. Ito yung mga talagang sikat na mga dynamic booster. But this time, we are using the Theon Q2 mic booster. So far, okay yung kanyang gain. Malinis yung audio. Okay, so eto, pwede na. This is around 400 plus pesos, I think. So meron po akong video nito kung gusto nyong tingnan kung ano yung itsura ng Theon Q2 mic booster. Anyway, ipapakita ko rin sa inyo dito. So of course, kapag gumagamit po tayo ng mic booster, wag po nating kaligtaan na gagamit tayo ng XLR to XLR cable. Kasi nga, hindi po siya gagana kapag XLR to 3.5mm, XLR to PL type, hindi po gagana yung mic booster natin. Additional info, kapag gumagamit po tayo ng Theon, mic booster, first thing first, gagamit tayo ng XLR to XLR cable. Second thing, kapag meron po tayong 48 volt of phantom power doon sa ating audio interface, kahit anong uri ng audio interface meron ka, kailangan mo i-turn on ang 48 volt of phantom power. Kasi nga, ito yung switch ng ating mic booster. Kapag naka-turn off ang 48 volt of phantom power ng ating audio interface, hindi po gagana ang ating microphone. Next is, kapag mahina pa din, kailangan na nating i-adjust ang DAW settings. Meron po kasi mga input gain doon sa ating DAW, whether it is Adobe Audition, Audacity, Reaper, BandLab, at ano pa dyan. Kailangan mo talagang i-enable yung mga audio input para sa recording natin. And of course, kailangan nakaset yung microphone natin doon para mas mababasa at mas magiging clear
yung boses natin. So kailangan iset mo yan ng tama. Baka yung microphone ng computer ang nagre-record ng boses mo at hindi yung audio interface. So i-check mo dito. Of course, punta tayo sa edit and then sa pinakadulong bahagi nakalagay doon preferences and then nakalagay dito audio hardware. Doon sa audio hardware, hanapin mo yung mic input. Ay nakalagay dito doon is default input. So doon mo hahanapin yung pangalan ng audio interface mo. I-check mo yon, i-click mo yon para mag-engage yung microphone natin. Yan yung tamang pag-setup ng ating microphone. Okay? At syempre kapag hindi pa rin, wala pa rin nangyari sa lahat ng mga solutions no, na tinalakay natin or ibinigay natin, eto'y optional upgrade na lang. Kung sobrang weak talaga interface preamp natin, so pwede ring mag-upgrade sa mas malakas na audio interface na may mas mataas na gain level or headroom, di ba? So ang gamit natin ngayon is Mayono PS22 Lite audio interface. This is also budget audio interface ngunit napaka-astig ang kanyang preamp. Okay, ayan lang. Shout out kay J. Mark Blanza, 1916, idol. Salamat kaibigan sa suporta mula sa pandemic. Napakatagal na kaibigan. Thank you so much. Solid ka. Tandaan po natin, hindi agad microphone ang may sira. Minsan cable, minsan booster, minsan settings lang ang kulang. O di kaya, maaaring audio interface mo. Di ba? So, kung may audio questions pa kayo, comment nyo lang dito sa ibaba at baka kayo naman ang sagutin natin sa next video. Happy recording everyone! And of course, don't forget to hit the like, share, and subscribe sa ating channel.